Sa nakaraang video, ay nakita natin si Kang Yung na nakipagbanatan kay Dojin ngunit sa huli ay nabunyag ang mga sekreto nila ni Tekashi at sa kasalukuyan ay pinaghahabol pa rin siya ng Government at Hero Association. Sa kasalukuyan, ay makikita natin ang isang kamay na nanginginig sa galit habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Nanginginig sa galit, ay sinabi niya, "Mga bobo, mga inutil, walang utak tanga. Mga hinayupak kayo." Ang nagsasabi nito ay walang iba kundi ang stepmother ni Dojin na mukhang bagong gupit katulad ng mga marites nating kapitbahay. Ang mga mata niya ay nagbabaga sa galit, ngunit ang puso niya ay nanatili pa ring malaki. Ngunit biglang, walang ano-ano, ay kinuha niya ang kanyang golf club at sinimulang paghahampasin ang mga gamit sa harapan niya. Punong-puno siya ng galit na kahit ang mga ito ay mga mamahaling gamit, ay hindi pa rin siya nagpaawat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay makikita naman natin ang isang kalbo kinis-kintab na nakatayo sa gilid ng pintuan. Hindi siya gumagalaw, nananatiling tahimik na akala mo ay hindi siya mapapansin ng kanyang amo. Ngunit sa kasamaang palad, ay kulang pa ang kanyang invisibility. Nagulat siya, nataranta nang bigla siyang tinawag ng kanyang boss. "Director Lee, kalbo, pumunta ka rito." Ang kalbong si Director Lee ay puno ng takot, tila ba alam niya na ang mangyayari sa kanya. Sa harapan, ay makikita ang buong silid na para bang dinaanan ng bagyo. Ang lahat ng mamahaling florera, lahat ay nabasag na. At kahit ang 72-inch na LG TV ay nabasag na rin, sana all mayaman. Natawa lang ako sa eksenang ito dahil kung titingnan mo, ay makikita mong tila ba mas mahaba pa ang hawak na golf club ng stepmother ni Dojin kumpara sa katawan nito. Matapos tawagin ng kalbong si Director Lee, ay nagsindi ng sigarilyo ang stepmother at naupo sa sofa. Habang naninigarilyo, ay tinanong niya ang kalbo kung ano na ang nangyari kay Kang Yung. Kinakabahan, ay iniulat ng kalbo ang sitwasyon ni Kang Yung. Ayon sa kanyang nakalap na impormasyon, sa kasalukuyan ay hinahabol si Kang Yung ng International Police at ng buong Hero Alliance. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay sinabi ng kalbo na hindi pa rin daw nahuhuli si Kang Yung. Inilabas naman ng stepmother ang kanyang lighter at susubukan sanang sindihan ang kanyang mighty puti. Ngunit nang marinig niya ang ulat ng kanyang assistant na kalbo, ay nandilim ang mukha niya. Sa sobrang galit, ay nakalimutan niyang sindihan ang kanyang mighty puti. Sa halip, ay pinagmumura niya na lamang si Kang Yung. Ang putsang inang basurang iyon, sana mamatay na lamang siya habang inaaresto, galit na wika ng stepmother na mukhang tumboy. Maliban dito, ay tinanong niya ang kanyang kalbong assistant kung pinutol na ba nito ng lahat ng naging ugnayan nila kay Kang Yung. Mula sa may kantab na anggulo ng camera, ay sumagot si kalbong Director Lee na ginawa na daw nila ang lahat ng maaaring gawin. At kapag sinabing lahat, I mean lahat. Katulad na lamang ng mga bank account na ginamit nila sa pagbabayad Kang Yung. Ang mga contact network na ginamit nila, at kahit ang mga CCTV footage ay tapos na rin nilang burahin. Ngunit matindi pa rin ang tensyon, kaya nang may pag-aalinlangan, ay tinanong niya ang kanyang boss kung may gumugulo pa rin ba sa baliw niyang pag-iisip. Na para bang nonchalant lang, ay inihagis ni stepmother ang kanyang iPhone 18 Pro Max Limited Edition diretsa sa mahirap niyang assistant. Dahil biglaan, ay sinaniban ng kabaklaan si kalbong Director Lee at nahirapang suluan ng iPhone 18 Pro Max ng kanyang boss. Ito ba ay ang latest edition ng iPhone na hindi ba nare-release ng Apple? Gulat na tanong ni Director Lee. Bulag ka ba? Galit na sagot ni stepmother, hindi mo ba nakikita sa isang tingin lang? Yan ang personal kong telepono, paliwanag ni stepmother habang kinakagat ang kanyang mga kuko sa daliri. Takot na takot, ay idinagdag niya na tanging mga miyembro lamang daw ng pamilya ang nakakaalam ng cellphone number nito. Ngunit, wika niya. Tingnan mo ang mga recent message namin ni Ivana Alawi, at may makikita kang mga viral. Na para bang si Johnny Sins, ay sumilip si kalbong Director Lee sa personal message ng kanyang boss. Sa telepono, ay makikita natin na nakatanggap si stepmother ng isang anonymous message mula sa isang unknown number. Nakasulat doon ang mga salitang, "Makipag-cooperate ka, partner. Tumanggi ka, at ikakalat ko ang lahat ng ebidensya. Tatawagan kitang muli, yours sincerely, K. 4 Kupal." Ito ba ay si Kang Yung? Pagtatakang tanong ni kalbong Director Lee. Ano kaya ang sinasabi niyang makipag-cooperate? Patanong niyang sabi sa kanyang boss.
Putsang ina, importante pa ba iyon? Galit na pasiga na tanong ng stepmother. Hindi mo ba alam na tuwing naaalala ko siya, ay palagi akong nasasaktan? Ganoon ba, wika ni kalbong Director Lee na para bang walang pakialam sa nagre-relapse niyang boss. At na para bang baliw na may saltik sa ulo, ay biglang kumuha ng plorera ang stepmother at ibinato ito sa kawawang kalbo niyang assistant. Mga pare-pareho lang kayo, mga walang kwenta. Umalis ka na dito ngayon din mismo, galit na utos ng stepmother sa kanyang assistant. Habang papalabas ng silid, ay napagtanto ni kalbong Director Lee na kung mabunyag man ang lahat ng kalukuhan ng kanyang boss, ay siguradong malalagot din siya. At kung ganito ba naman ang iyong boss, ay hindi na nakakagulat kung bigla ka nalang makakalbo dahil sa sobrang stress. Kailangan kong humanap ng paraan para makaligtas, sabi ni Director Lee sa kanyang sarili. Ngunit nang buksan niya na ang pintuan sa harapan niya, ay napatigil siya nang mula sa harapan, ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Ang mga buhok nito ay namumuti na, tanda ng katandaan. At sa isang mapanghamak na tingin, ay tinitigan niya ang kalbo na para bang nakakita siya ng basura sa harapan. Ang dambuhalang matandang ito, ay nagngangalang Sogay Ong Chol. Siya ay walang iba kundi ang chairman ng T-Group, at ang father-in-law ni Hong Hee-ju. Sa madaling salita, ay ito ang lolo ni Dogen. Nang makita ang nakakatakot na hitsura ng matanda sa kanyang harapan, ay halos mapalunok ng laway si Director Lee. Sa sobrang takot, ay tumakbo siya palabas habang humihingi ng paumanhin sa chairman. At sa pagkaalis ng kalbo, ay ang natira na lamang sa silid ay si Hong Hee-ju at ang kanyang father-in-law. Sa sobrang pagkagulat, putsang ina, bakit palagi na lang pumapangit itong dating magandang stepmother ni Dogen? At kung ganyan ka ba naman makatingin sa papa mo, ay siguradong sasampalin ka rin ng walang pag-aalinlangan. Katulad na lamang ng ginawa nitong matanda sa kanyang biyenan, sinampal na para bang wala ng kinabukasan. Na para bang basang sisiyo, ay napahawak si stepmother sa kanyang mahapding pagmumuka. Pumapangit talaga siya guys, dati maganda siya promise. Mukha ba talaga akong walang kwenta at utu-utong matanda sa harapan mong hinayupak ka, galit na tanong ng matanda. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, sagot ni Hong Hee-ju sa nanginginig niyang boses. Ngunit hindi nakinig ang matanda sa anumang pagkukunwari niyang iyon, sinampal niya ito ng puno ng galit. Inilapit ng matanda ang kanyang muka sa baliw niyang biyenan at sinabi, akala mo ba ay hindi ko alam na binayaran mo si Kang Yung para patayin ang aking apo na si So Dogen? Nang marinig ito, ay napuno ng gulat si stepmother. Akala niya ay nabura niya na ang lahat ng ebidensya, kaya papaanong nalaman ng kanyang father-in-law ang lahat ng ito. Biglang ngumiti ang matanda, natutuwa nang malaman na ang kanyang bloodline ay nakapag-produce ng isang S-rank hunter. Dahil dito, ay idineklara niya na kailangan niyang dalhin pabalik si Dogen sa pamilya. At syempre, nang marinig ito ay nagulat si Hong Hee-ju. Lahat ng ginawa niyang pagpapatay kay Dogen ay para hindi ito makabalik sa pamilya, ngunit ngayon ay nangyari pa rin ang kinatatakutan niya. Sinabi ng father-in-law na hindi niya daw nagustuhan kung paanong ang T-Group ay naging mayabang dahil lamang sa isang hunter na nagngangalang Song-hu. Ngunit napuno siya ng tuwa nang mapagtantong kumakampi pa rin sa kanya ang kalangitan. Ngunit bago iyon, ay humarap muna siya kay Hong Hee-ju at sinabing kailangan muna nilang pag-isipan kung ano ang kaparusahan sa ginawa ng babaeng ito. Sa sobrang takot, ay walang nagawa at napapikit na lamang si stepmother. Alam na hindi maganda ang kaparusahang ibibigay sa kanya. Sa kabilang banda, sa isang eroplano, habang ang talakayin patungkol kay Kang Yung ay nananatiling magulo, ang grupo naman ni Dogen ay kasalukuyang pabalik na sa Korea. Sa loob ng eroplano, ay makikita natin si Dogen at si Yoon Ju-yeon na nakaupo. Si Dogen ay nakatingin sa labas ng bintana, sinasabi sa sarili na malaki ang nakuha niyang benepisyo sa ekspedisyon na ito. Nakakuha siya ng hindi lang mga materyales para sa paggawa ng espada, kundi pati na rin ang malaking halaga ng pera. Habang abala si Dogen sa kanyang sarili, mula sa likuran ay makikita natin si Ju-yeon na sumisilip sa upuan ni Dogen. Lumapit siya kay Dogen at sinabi, Mr. Dogen, nagtataka talaga ako, pwede mo bang sabihin sa akin? Sabihin ang ano, pagtatakang tanong ni Dogen. Ang gustong malaman pala ni Ju-yeon ay ang tungkol kay Kang Yung, ano daw ang iniisip ni Dogen at hinayaan niyang makatakas si Kang Yung. At sa tanong na ito, ay napangiti si Dogen.
Lumingon siya kay Juyon at binigyan ito ng kindat, sinasabing sa ganitong paraan ay nagiging daan ito patungo sa susunod na yugto. Makalipas ang oras, ay lumipat ang eksena sa Seoul, South Korea. Doon ay makikita natin ang Lotte World Tower, at ang sikat na Sokchon Lake Park. Grabe talaga ang atensyon sa details ng artist ng manhwa na ito, katulad talaga ng matatagpuan mo sa totoong buhay. Doon, ay makikita rin natin si Little Yoon na masayang kumakain ng paborito niyang hamburger. Sa harapan niya ay kasama niya ang kanyang kuya, na walang iba kundi si Dojan. Matapos bumalik sa Korea, ay dinala kaagad ni Dojan ang kanyang kapatid sa paborito nitong kainan. Masarap ba ang hamburger? Tanong ni Dojan. Sobrang sarap po, masayang sagot ni Little Yoon. Habang masayang pinagmamasdan ni Dojan ang kapatid na kumakain, ay biglang bumalik sa alaala niya ang nangyari nang dumating siya sa kanilang bahay. Pagkabalik sa kanyang tahanan at sa kanyang pamilya, si Dojan ay nanigas sa sobrang gulat. Sapagkat sa harapan niya, ang karamdaman ng kanyang lola ay lumala na ng husto. Bakit hindi kayo pumunta sa hospital? Pag-aalalang tanong ni Dojan. At bakit hindi niyo man lang ako tinawagan? Ganito na pala ang nangyayari sa inyo tapos hindi ko man lang nalalaman. Sa tanong na ito, ay hindi muna nakasagot si Little Yoon na natili muna itong tahimik at nakayuko. Ngunit nang sumagot si Little Yoon ay mas lalo pang nagulat si Dojan. Huwag ka namang ganyan opa, tahimik na sabi ng bata. Sabi daw kasi ng kanilang lola, ay pinaghirapan ni Dojan ang perang hawak nila, kaya hindi nila ito dapat gastusin ng basta-basta. Nang marinig ito, ay lumapit si Dojan sa kanyang lola at sinabi, ang pagpunta sa hospital dahil siya ay may sakit, ay hindi masasabing pagsasayang ng pera. Lumapit siya sa tainga ng kanyang lola at ibinulong na maraming pera daw ang nakuha niya mula sa expedition sa Brazil, kaya huwag ka nang mag-alala lola at pumunta ka na sa hospital. Simula ngayon, ay gawin mo ang gusto mong gawin, bilhin mo ang gusto mong bilhin. Simula ngayon, ay huwag ka nang mag-alinlangan pa at gawin ang lahat ng gusto mo. Nang marinig ito, ay biglang bumuhos ang luha ni lola, na para bang nawala ng bigat ang kanyang mga alalahanin. Matapos nito, si Dojan ay dinala kaagad ang kanyang lola sa pinakamahusay na hospital sa Korea. Araw-araw, kasama si Little Yoon ay bumibisita sila sa kanilang lola. Dahil dito, ang pagkain ng hamburger ay naging parte na ng pang-araw-araw nilang gawain.